So tanggalin ko lang ito. Titingnan ko kung ano yung kung ano magiging kalalabasan niya pag tinanggal ko to. Ang duda ko talaga dito eh. Dito sumasabit eh. Dito. And then siguro gumaganyan, lalo na ngayon nag-lowered siya, nagbaba siya, ay baka lalong magasgas. So tanggalin ko lang to. Yon, isang mapagpalang araw ulit mga kalakwatsero natin sa ating mga karipay dyan. So, ang aking aripay ngayon, ayan, nakita nyo. Oops, kung hindi ka pa pala nakapag-subscribe sa aking channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para kapag meron pa tayo mga vlog video ay agad-agad pa kayo. So, ang video po natin ngayon ay update po sa ating aripay. Yan, bali nga pala, naka 10 months na po sa akin to, going to 11 months. So ngayon, makikita nyo, baklas-baklas yung unahan. Medyo mapakali sa aparato. So gagawin ko ngayon dito ay iluluward ko po siya. Okay, so paano? Ginawa ko ng video para doon sa mga gustong mag-lower ng kanilang aripay ay meron kayong idea kahit DIY nyo na lang, huwag nyo nang dalhin sa mekaniko. Kayang-kaya niya, basta may meron lang kayong tools. Bakit? Kasi meron tayong gagawin dito, no? Para tawag dyan, para po siya ay maayos yung dito sa shop. And then, yun lang, mga tools na, mga basic tools. So, siyempre, eto baklas na yung ating harapan dito. Tanggal na siya. At ngayon po, isang maganda rin kasi na nakikita natin yung loob ng ating motor para nakikita natin kung ano nangyayari. Ngayon, bukod doon sa mamaya natin pag-usapan kung paano i-lower ito. Kasi dati na i-lower ko na to, binalik ko lang po siya. Kasi nga, may in-install akong ilaw dito, auxiliary lights na sumasayad kapag bumababa, sumasayad po yung auxiliary, kaya binalik ko po siya sa standard. Kaya yan yung mga tama So ngayon tinanggal ko yung auxiliary ko, okay, para i-lowered naman natin siya, ibalik natin sa lowered na ginawa ko. Pero ngayon may na-discovery ako ito. Kaya mas maganda rin na nakikita natin ang loob, paminsan-minsan mabuksan natin yung loob ng motor. Ito meron dito. Nakita ba? Yung ating cable para sa brake. Yan. Ayan makikita ninyo, gasgasa na siya hanggang doon. Ayan, di ba? Meron din dito sa ilalim na ako ay nakakapa dito. Pero itong lugar na to, talagang na siya, kita ba? Pasensya na, malikot ang ating camera kasi hinahanapan natin na magandang angle na makita siya. Okay, yan. Okay, para po makita natin sa ating sa may mga motor dyan na ganitong model, ganitong brand. Ayan. So, ayan po. Kunting-kunti na lang, magkakaroon na ng mabubutas na yung ating cable para sa brake or para sa ating tawag dito, yung brake fluid. So, delikado masyado kaya dapat pala tinitingnan. Ang duda ko ay dito. Ito. Nagagasgas siya dito, sumasabit dito sa sa holder na to. Kaya ang plano ko, tanggalin yung holder, yun na lang yung plano ko. Isa sa plano ko tong holder, tanggalin natin kasi medyo yan yung or wala na talagang mapuputol siya itong na yan. Kaya mas maganda po na paminsan-minsan ay tinatanggal natin, nakikita natin yung loob ng ating motor. So sa ngayon, balik tayo dito sa paglo-lowered ng ating tawag dito ng ating shock. Yan.
So, kung makikita nyo, ay naka-ano na po yan, naka-lowered na po yan ng 2 cm, no? 2 cm po ang ginawa nating lowered dyan. Ayan na siya. Ganun na lang siya kadali sa akin ngayon. Gawa ng dati nga ay nai-ano na po natin to, nagawa ko na to. No, meron ito ditong lock. Okay? Na hindi mo siya pag first time mong gagawin, hindi mo to mabaklas-baklas kasi meron itong lock dito. Ang ginawa ko, ginrind ko to rito, yo. Iyan, oh. May ginrind ako niyan dyan, kabilaan. So, nung mag-grind na po yun, ganun lang ka, yun lang ang, may babaklasin lang kayo ditong kaunti. Okay, so, ganyan lang po ang paglo-lowered niyan. Ngayon na i-lowered na natin yan. Higpitan ko na siya. Okay. Ulitin ko, 2 cm po ang ating ibinaba dyan. Huwag masyadong mababa kasi sumasayad minsan ito. Yung ating tapalodo rito sa unahan, sumasayad pag sobrang baba. No, pag binabaan mo ng mga 1 inch yan, sasayad siya. So kaya sa akin, ganyan lang, 2 cm lang ang ibababa natin. Yan. Tinanggal ko na yung ating auxiliary. So balik ko lang to. Okay, balik ko na, lagyan ko na siya ng bolt. At sa pagluluwed nga pala natin, kung magdi-DIY ka at hindi sa mekaniko, siguraduhin na pareho ang sukat nito at saka doon sa kabila. Okay, siguraduhin po natin na katulad ko, may caliper ako dito. Okay. Ayan. Kung wala naman kayong caliper, so pwede namang kumuha kayo ng panukat, tingting, or anumang bagay na pwedeng panukat nyo. Ayan. So mula doon hanggang dito at 2.2. Okay, 2.2 yan. So sa kabila dapat ganon din. Yan, 2.2 din. 2.2. Wala na akong binago, nakalak na yan. So parehas po siya. Ang ating nakabalance na po yan. Okay, higpitan ko na lang ito para masigurado natin na hindi na siya gagalaw. Tapos saka ko aayusin yung cable na na-discover natin dyan na may problema, gasgasa na. Kaya paminsan-minsan buksan nyo yung inyong motor para naman ay na-explore ninyo yung loob ng motor. Wala namang problema dyan, basta kung may tools ka lang, pag nabaklas mo, balik mo lang din. Ganun lang kasimple yan. Ang pinaka nga pala na tools doon sa mga gustong mag-DIY, bili lang kayo na isang set na na socket wrench. Katulad nito, socket wrench na yung mga maliliit para para gamit na gamit pag sa motor lang. Ayan, sa paghihigpit naman, pagbabalik ng tornilyo, una, hand tight muna natin para sigurado na hindi malulose thread. Huwag agad gamitan ng mga tools. So, hand tight mo muna. Yan ang mga diskarte dyan kasi yung iba, lalot hindi sanay, ay baka malose thread. So, mas malaking problema ninyo. Ayan, so nga pala, kailangan 10 mm. Meron ako ditong socket, wrench. So, kailangan natin ng 10 mm back wrench. Pero mas maganda kung meron back wrench para pwede itong sakit. Meron tayong back wrench na combination. Back wrench pala. Hindi combination. Meron din naman tayo. Ito sa mga basic tools na kasama sa motor, meron naman niya. Back wrench combination ng open wrench. So, ito, mas maalwan kasi kapag socket wrench. Mas maalwan ang magagawa. And then, siguraduhin lang din na sa pagbabalik ko sa paghihigpit ay pantay ang higpit.
No, kasi dalawang bolt. Dapat pantay, baba taas, paghigpitan yung wag yung sa paghihigpit. Doon lang to sa mga doon lang ito sa mga may-ari ng motor na gusto mag-DIY. Sa mga mekaniko, alam naman nila yan. Okay, sa mga gusto lang pong mag-DIY, kailangan huwag mo munang higpitan ng tuto. Kung halimbawa taas, huwag mo munang higpitan ng tuto yun. Kailangan unti-unti lang. Baba, taas. Yan, ganun lang, unti-unti lang. Tapos, ang ginawa ko rin itong shock na to, lumambot ng gusto ito, hindi ka tulad ng pista. Ang ginawa ko rito, nirelease ko yung, binuksan ko dati ito eh. Binuksan ko to, tapos nung ibinalik ko, talagang, sumubra naman, lumambot naman yung shock ko dito. Dahil sa nung ibinalik ko, talagang sagad siya. Madaling kahit mag-isa ka lang, pwede mong gawin. Tuturuan ko po kayo kung paano to. Basta yun yung ginawa ko nito, lumambot po yung aking unahan. Itong unahan na shock, lumambot po siya. Ang ginawa ko, binuksan ko tong konti lang, huwag mong buksan lahat, no? Binuksan ko lang siya konti, makarelease lang po yung hangin. And then ang ginawa ko, tinalian ko ng lubid dito. Okay, dito. Yan, lubid, tapos papunta rito. Yan, dito sa gulong. Itinali ko dito sa gulong, tinanggal ko tong fender na to. Tinanggal ko yung fender niya. Tinali ko yung lubid dito sa gulong, tapos tinali ko rito. Tapos saka ko siya hinigpitan gamit yung kung may maiksi kang screwdriver, gamitin mo yon para mapahigpit mo siya, unti-unti higpit. And then hanggang sa bumaon nito, no, hanggang sa matanggal yung lahat ng hangin sa loob, no. So nung maibalik ko siya, bakit ko siya tawag dito, bakit ko siya tinanggal? Kasi nga meron itong lock dito eh. No, kailangan mong tanggalin ito. Yun, kaya may kalakalawang. So ganun na nangyari. Nung ibalik ko siya, ganun po. Kahit ako lang mag-isa, kayang-kaya naman. Basta diskarte lang. No, diskarte lang ang kailangan mo dyan kung gusto mo mag-DIY. Kailangan mo lang tumiskarte kung paano gawin. Tansyahin mo lang din. No, so okay na yan. Ngayon, ang susunod natin gagawin ay, ang gagawin ko rin dito, iayos ko yung aking, pwede rin kasi tayo magkabit dito ng pinalitan ko to. Isa lang nga to eh. No, yung ating busina. Pero ang problema rito pagka nag-spray ako ng tubig, na namamaos. So kaya iaayos ko siya ulit. Since na tinanggal na natin yung cover niya, side cover, ay ko na po yan, ayusin ko na ulit. Na ilalagay natin sa tamang lagayan. Okay, mamaya ulit mga kalakotsero kung paano ko ginawa yung ating cable dito. Okay, yung cable dito, isa sa pinaka-importante. Okay, papakita ko sa inyo kung paano pwede nating tanggalin ulit. So tanggalin ko lang ito. Titingnan ko kung ano magiging kalalabasan niya pag tinanggal ko to. Ang duda ko talaga dito eh. Dito. Tinanggal ko na mga kalakotsero. Pliers lang gamit para bumuka ng konti ito. Pagka bumuka na yan, pwede na siya matanggal. Pero wag mong itatapon to. Itabi mo lang kasi po pwedeng magamit ito. At ngayon sa nakita ko, maluwag na siya. Siguro kahit kapag naglaro na itong shock natin, so baba taas na lang ito, wala na siyang sasabitan. Kaya pinakamaganda sa mga tingnan nyo yung inyong cable, baka nagkasugat-sugat na o nabutas na. So maaagapan pa yan, no? So gawin lang natin para hindi sila maghiwalay. Ang gagawin ko, lalagyan ko siya ng tali or cable tie. So may cable tie ako dito. Lalagyan ko lang siya dito para hindi rin sila maghiwalay, magsama pa rin silang dalawa kapag naglalaro. Yan. Yan. So yun na, nalagyan ko na siya ng cable tie.
Yan. So, titestingin ko to na, tingnan natin yung laro niya. Kung ibalik lang din yung nut o yung bolt para kung sakaling kakailanganin natin ulit, ayan, meron kang tawag dito. Andiyan dyan pa rin yung kanyang bolt. Kaya higpitan mo lang din siyempre dahil baka tumalsik katagalan. So, testingin ko yung dalaw niya. Ayan, kita ba? Kita pa gano'n. Yan. Pagka tumakbo na siya at ayan So, ganyan na yung mangyayari sa kanya. Ayun. Kaya kaya talaga nagasgas ng husto yan. Kasi nga, pagka bumaba ng ganyan, pupunta rito to dahil persado. So, talagang mangyayari, magagasgas siya, magagasgasan. Tamo. So, ngayon, free wheel na yan. Free wheel na po yan, Kahit dun sa clearings niya, hindi aabot. Yan. Kaya ganyan po kalambot ang unahan ng aking shock. Tingnan nyo. Nakaganyan na ako. Dati hindi ganyan kalambot yan. Okay na to. Mas maganda na walang alisin nyo na lang yung suggest ko sa ating mga mga karipay natin. Suggest ko lang. Tanggalin nyo na yon. Kasi yun yung nag-cause ng yun? Yun po yung naging dahilan. Saan yun? Wala na. Wala na nga. Ito. Tanggalin nyo na to. Okay? Para sigurado na hindi masusugatan or mabubutas itong nyo dito. No? Siguro lagyan ko pa ng isa. Dalawang cable tie, isa sa baba, isa sa taas. Para siguradong hindi talaga siya. Hindi magkiskisan yung dalawa. Kasi may posibilidad na pag nagkiskisan yung dalawa na yan, mabubutas na. Wala na yung second layer ng protection ng ating ng cable tawag dito ng hose ng tawag dito itong brake fluid. Ayan, so bali dalawang na po yan, dalawang cable tie para sigurado. Ayan, para talagang hindi siya hindi siya magkiskisan. Mukhang safe na to. Pinaka-safe na to. Nawala na rito. Tama nyo, ang layo Mantalang kung merong merong support dito, holder, nakaganyan siya. So pagbaba taas niyan, posible talaga na na magagasgas. Mabuti nga na ko agad na agapan ngayon bago pa nabutas. So mas malaking gastos na naman yan. At kung saan tayo maghahanap ng cable niyan, ng hose niyan. Okay, so ngayon mga kalakotsero, ko na to. Ibalik ko na. No, may mga extra wire ako diyan kasi sa camera ko 'yan. Sa camera ko 'yan. Okay, ibalik ko na to para